Pakiusap po sa mga parents na may maliliit pang anak. Bantayan ho ninyo sila, i-check ho ninyo ang kanilang mga social media, ano ang kanilang mga pinapanood, sino ang kanilang mga kabarkada, ano ang mga pinaggagagawa nila. Kakauwi lang namin ng husband ko galing work, nasa labas pa kami, hindi pa kami nakapasok ng bahay, and merong tatlong batang nagbabike. Mga nasa 7 to 10 years old, hindi ako sure, basta maliliit pa. Nakatingin sila sa amin and nag-uusap-usap sila, and meron akong narinig na salitang bembang. Ang bembang ho is intercourse or intimate moment ng mag-asawa. So, paano naman nila malalaman yung word na yun? Possible sa social media o sa mga taong nakakasalamuha po nila araw-araw. Napaisip ako, sabi ko tama ba yung narinig ko o baka sounds like lang, so hinayaan ko muna. Nung nasa tapat na sila ng bahay namin, huminto sila, nakatingin sila sa amin ng husband ko, and sabi nung pinakamaliit sa kanila, sigurado ako magbebembang yan. Aha? Nagkatinginan kami ng husband ko na parang, ha? Bembang? Galing pa mismo doon sa maliit na bata, sa musmus ng yun? Eh wala namang problema kahit magbembangan kami ng asawa ko, mag-asawa naman kami, kasal kami. Ang problema, yung pag-iisip ng musmus na bata sa amin ng mga ganong bagay na hindi angkop sa kanyang edad. And kahit naman lumaki na siya, hindi pa rin maganda na nag-iisip ng mga ganong bagay sa ibang tao. After niyang sabihin yun, nagtawanan silang tatlo and nagbike ng mabilis, paalis. So, ibig sabihin, kami dalawa ng husband ko ang kanilang pinag-uusapan. Kaya po sa mga parents, makipag-engage po kayo sa inyong mga anak. Alamin nyo ho ang kanilang mga pinaggagawa kasi malamang na-influence lang din ho sila. Alam nyo ho kasi si Satan, maraming access na po yan para ma-influence ang utak ng mga kabataan ngayon. At number one na po dyan, ang social media. Kasi hindi rin po natin maitatanggi na sa generation po natin ngayon, ang mga kabataan ay talagang curious na. Pinag-isipan pa nga lang kami ng ganun eh. Eh what if out of curiosity, gawin kung ano yung mga ginagawa ng mga matatanda na hindi dapat ginagawa ng mga bata. Hindi ba po, it is very alarming po talaga. Kaya po as Christians, as parents, mas maigi po talaga na habang bata pa lang, natuturuan po natin sila kung ano po ang tama at mali. And matulungan din po natin sila na magkaroon ng strong and solid foundation ng buhay with Jesus Christ. Kasi po kung ano po ang meron sila, ngayong bata sila, malamang madadala po nila yan hanggang sa paglaki nila. Minsan, curiosity is dangerous, lalo na sa mga bata. Sabi nga po sa Proverbs chapter 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Ituro sa bata ang daang dapat niyang sundan, at kahit sa kanyang pagtanda ay hindi niya ito kalilimutan. Kaya